Magandang araw sa inyo. Nandito ako ngayon sa sikat at pinipilahan na fruit wine, na Delicadeza, a symphony of refined tastes, at matutunghayan natin kung paano nga ba ito ginagawa. Ihanda muna natin ang mga prutas. Alisin ang balat ng pinya pati na rin ang itaas nito. Sunod naman ay ang mga strawberries. Hiwain lang ito sa maliliit na piraso. Pagkatapos ihanda ang mga prutas ay maaari na itong ilagay sa blender. Lagyan din ito ng kaunting tubig para makuha ang juice nito. Pagkatapos makuha ang juice ay kailangan itong salain gamit ang strainer at katsaklot. Sunod naman ay kumuha ng 1 litro ng mainit na tubig at ilagay ito sa isang jar, tsaka maglagay ng 1/4 kilo na asukal at haluin ito para matunaw. Pagkalipas ng ilang sandali ay maaari nang ilagay ang nasala na fruit juice sa jar at haluin ito. Kapag nahalo na ng maigi ang juice at ang tubig na may asukal, maglagay ng 1/8 teaspoon of wine tannin, kasunod ng 1/8 teaspoon of acid blend at 1/8 teaspoon of pectic enzyme, tsaka ito haluin. Kapag ang jar ay nasa room temperature na, maglagay ng 5 grams of wine yeast, kasunod ng 1/2 teaspoon of baking yeast. Takpang maigi ang jar gamit ang katsaklot at mga rubber band. Hayaan ang mixture na mag-ferment ng 7 araw. Habang nagfe-ferment ang mixture, ay maghanda ng sterilized wine bottle. Pagkalipas ng 7 araw, ay pakuluan ang fermented mixture at hayaan itong lumamig. Kapag hindi na mainit ang wine, ay maaari na itong ilagay sa sterilized wine bottle. Ngayon na nakita na natin kung paano nila ginagawa ang napakasarap nilang fruit wine, ay tanungin naman natin sila kung paano nga ba nakakatulong ang paggawa nila ng wine para maintindihan pa natin ang process ng fermentation. Para sa akin, mas naiintindihan ko ang fermentation o pagbuburo dahil actual namin na naranasan ito. Pero mga aktibidad na mas maganda so hindi natin naiintindihan kung nakikita natin ito at syempre kung nagagawa natin ito mismo. Sa pag-oobserba namin sa alak na nagbuburo sa pamamagitan ng mga yeast na nilagay namin sa alak ay talagang nakakamangha. Kasama na rin ang unti-unti na pagiging amoy alak rin ang nagawang halo namin ay nakakasiya rin dahil tama ang proseso at ang mga sangkap na ginamit namin. Ang paggawa ng fruit wine ay nakatulong sa akin na mas maunawaan ang fermentation dahil kabilang dito ang conversion ng mga asukal sa mga prutas sa alcohol at carbon dioxide sa pamamagitan ng yeast. Sa pamamagitan ng paggawa ng fruit wine, naobserbahan ko ang mga yugto ng fermentation. Lalo kong naintindihan ang tungkol sa paggamit ng yeast at makikita kung paano bumababa ang mga antas ng asukal habang tumataas naman ang mga antas ng alcohol. Nagbigay ito ng karanasan na tumulong sa akin upang maunawaan ang mga praktikal na aspeto ng fermentation. Para sa akin naman, mas naintindihan ko nung nakita ko, nasaksihan ko kung paano nila ginagawa yung napakasarap nilang fruit wine. Napakarami pala nung pinagdadaan ng proseso nun. So ayun po, nakita na natin yung process ng paggawa nila ng wine nila. Mas naintindihan pa natin lalo yung process ng fermentation. At ayun lamang po sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!